mabibigyan po ako ng pagkakataong makagawa po ng business or siguro mag-business po muna ako. Hanggang di pa naayos ang lahat dun sa ano. Kasi actually, pinagbakasyon lang ako ng boss ko. Dahil parang pilitang bakasyon kami, sa pilitang bakasyon. Kasi dahil sa nangyayari, for safety na rin po ng mga empleyado. Sa loob ng halos 20 taon na pagtatrabaho bilang overseas Filipino worker sa Bahrain, hindi maikakaila ni Marlon na nasanay na siya sa buhay sa ibang bansa. Ngunit noong Biyernes, napilitan siyang bumalik sa Pilipinas hindi dahil sa plano niyang umuwi, kundi dahil sa lumalalang tensyon sa Middle East. Ayon kay Marlon, mismong kanyang employer ang nagsabi na umuwi muna siya sa Pilipinas bilang pag-iingat, lalo at naranasan din nila mismong mabagsakan ng shrapnel ang kanilang opisina sa gitna ng palitan ng atake sa pagitan ng Israel at Iran. Bunsod ng mahabang panahon sa ibang bansa, aminado si Marlon na nangangapa siya ngayon kung paano muling sisimulan ang buhay sa Pilipinas. Sa sobrang tagal ko po sa abroad, parang nangangapa pa ako. Kaya kailangan ko siyang magkaroon ako ng business plan or proper plan para at least, alam mo yun, may option ka. Yung mga pinagpaguran mo, may papupuntahan at kahit papano pa. Ngayong araw, pinasimulan ng Department of Migrant Workers, katuwang ng nasa 25 ahensya ng pamahalaan, private sectors at ilan pang kumpanya ang pagsasagawa ng National Reintegration Network at Job Fair para sa nasa 800 overseas Filipino workers. Lalo na yung mga domestic workers na binanggit din kanina ni Admin PY na nanunumbalik. Patuloy na binibigyan sila mga business opportunities as well as lalatagan natin sila higit kumulang 200,000 job orders for work abroad. Nandito rin ang DOLE for local work opportunities. Base sa datos ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, sa mga OFW na umuwi ng bansa, 60% sa mga ito ang female domestic workers. 55.6% naman o 1,444 ang nais manatili ng bansa at magtayo ng negosyo. 662 naman ang naghahanap ng local employment, habang 742 naman ang bilang ng mga nagnanais pa rin ng trabaho abroad. Samantala, nasa 342 naman ang may mga negosyo na, subalit naghahanap naman ng tulong na kapital para sa kanilang expansion. Sa pamamagitan ng reintegration support mula sa ahensya at kumpanya, may mga opsyon ng OFW kung nais nilang magtrabaho, magnegosyo o di kaya na may bumalik sa pag-aaral. Kung ayaw nyo magtayo ng negosyo, ayaw nyo magtrabaho, pwede rin bumalik sa eskwelahan. Huwag tayong mahiya. It's never too old to learn. At meron din tayong alternative learning systems program. Kaya kung yung schedule nyo hindi kaya pumasok, meron lang kayong ilang araw sa ilang oras sa linggo na pwedeng pumasok. Pwedeng may ALS program na pwede namin tailor fit dun sa inyong schedule, dun sa inyong pangangailangan. So, lahat po, yung mga anak ninyo, ready rin po kami tulungan sila at ipasok po sa ating mga eskwelahan. Samantala, tiniyak naman ng DMW na patuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para sa mga nakaline up pang bilang ng mga OFW na iuuwi ng Pilipinas. Sa ngayon, ang nakaambang posible pa nating tulungan higit kumulang mga 2,000 na isinasaayos pa natin ang kanilang pagpapauwi. At patuloy lang naman ang ating mga charter flights, including bookings and commercial flights. As long as merong mga nagnanais umuwi ng mga Pilipino ay sasaayos natin either yung charter flights or bookings, block bookings. Sa ngayon, hinihikayat ng ahensya ang mga umuwi ng bansa na sumailalim sa mga training at upskilling programs na iniaalok ng pamahalaan para sa mga bago at mas magagandang oportunidad na naghihintay sa kanila. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.